Alam po natin na ang topic ngayon dito, no, sa buong buwan ay growing in Christ. So, ano ba ang ibig sabihin ng growing in Christ sa Tagalog? Paglago. Paglago. So, yan po narinig din natin ang diniscuss ng Sunday School kanina. Ako rin po, marami akong natutunan sa kanyang Sunday School. Sana po, kung ano man ating marinig sa mga mensahe dito o Sunday School na growing in Christ, sa sunod na buwan po ay makita na ang pag-grow natin. Amen. Kasi baka matapos itong buwan na to, February, March, tapos tayong growing in Christ na topic, tapos tayo nanatili pa rin, hindi na-grow. So, amen po ba? Sige, tuloy po tayo mga kapatid. So, ito po, meron akong picture na ipapakita sa inyo. Ayan. Kung nakikita niyo ang picture na yan, ito po. Diba, yan yung example niya kanina. Pinakita niya doon na mayroong dalawang klaseng tanim. Yung seasonal, at saka ano yung isa? Lineal. Oo. Salamat sa Panginoon na natatandaan pa rin natin. Sige po, tuloy. Ito po, nakikita niyo mula sa buto. Buto yan sa Tagalog. Hanggang lumaki, nang lumaki. At dito sa kabila naman, nagkakaroon na siya ng bunga. O bulak ba yan? O ano yan? Sige po. Tuloy po. Ayan po, growing in Christ. Tuloy po. So, meron ako ipapakita sa picture na ito mga kapatid. Mamaya, kung nakikita niyo na mula sa halaman, napunta sa scuba diving. Tuloy po mga kapatid. So, ito, meron akong kukunin na lesson yan. Kasi, sabi dito, another term of growing in Christ is deepening our relationship in Christ. So, pagpalalim sa ating relasyon sa Panginoon. So, kasi ito mga kapatid, kapag ikaw ay nasa dagat, nakasakay ka sa isang bangka, nasa ibabaw ka ng dagat, hindi mo makikita kung gaano kaganda ang ilalim ng dagat kung hindi mo sisirin. Amen. Tama? Kasi nasa mababaw ka lang eh. Pero pag ang dagat, sinisid mo yan, papunta ka sa ilalim, doon mo makikita gaano kaganda sa ilalim ng dagat. Amen. Kaya dito mga kapatid, ang other term pala sa growing in Christ is deepening our relationship in Christ. So, ibig sabihin pala,